Yung kadena ko guys, every 2 weeks ang luwag kaagad niya. Okay, so kung gusto niyo sumama sa akin, comment lang kayo below. So dito sa Marilaki kasi minsan dito ako nagpo-practice eh. Said I'm cold in the water, broken and still feel nothing at all but pain and the chill. Said I'm cold in the water, broken and still feel nothing at all but pain and the chill. Yeah, cold and I'm all alone. Yeah, I can't even see shore. Yeah, and I got nowhere to go. Yeah, hoping I can stay afloat. Yeah, it feels like I init. Ang init. Naghihintay pala sa likod ko. Welcome back guys. So today pupunta ako ngayon ng shop kung saan ko nabili itong motor ko. Kasi kung naalala nyo naman nung past vlog ko, yung nakalipas na vlog ko bago eto, sinabi ko doon na mag-renew na ako eh. So March na ngayon eh, April eh, next month renew na ako eh. So kukunin ko yung ORCR ko eh. Hindi ko lang alam kung may andyan na sa branch nila or sa main. Andun lahat ng documents nila sa main eh. So hindi natin alam kung andyan talaga. And then titingnan natin kung ano ba yung mga previous sa shop na yon. And kasi doon ako kumuha eh. And guys, kung nalalaman nyo lang na doon ako kumuha kasi naghanap ako ng mas lang may mga previous. Nakitaan ko siya ng previous doon eh. So meron siyang pre-camera, no, hindi camera guys, sa cellphone pala, tsaka gear, pang ankle, tsaka pang siko. Yun, yung protected gear. Since na kung nalalaman nyo lang na cash ko ding nakuha tong motor na to, hindi ko lang alam kung pati sa hulugan kung meron din sila. Ang alam ko meron eh dati guys since na bagong bukas lang ata yung branch nila doon, dyan sa Baisa, Quezon. So dyan kasi ako kumuha eh. Maganda kasi yung offer nila. So dyan ako kumuha imbes na sa Suzuki mismo. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million. Wala sa traffic. Ang init talaga, grabe. Overspeeding na ako. Baka mamaya may spotan ako nung nung mga MMDA. Meron kasi minsan dito eh, yung mga MMDA na nangi-spot na pag nakita ka patay ka. So yun nga guys, pupunta tayo doon sa shop na yon. Paulit-ulit ako. Pupunta tayo sa shop na yon. And titingnan natin kung magkano na yung rider. Actually yung rider na carb hindi rin ata bumababa yung price eh. Palit lang sila ng palit ng model last year pairings lang naman ang napapalitan. Yung makina ganun pa din, yung specifications ganun pa din. So parang pairings lang yung napapalitan kada year. And di rin bumababa yung price, laging ganun siguro. Titingnan natin kasi nabili ko tong matte black na to, premium matte black ko. Nabili ko siya ng magkano ba? 97,000. Yun nga mga paps, kasi kaya ako kukunin kasi 'di ba kanina nabanggit ko na mag-renew na ako ngayong April. And then sabi kasi nila, kaya bakit hindi ko pa kinukuha yung yung original ORCR ko? Since na-cash naman tong motor ko. So bakit hindi ko pa kinukuha? Kasi guys, sabi nila, ang sabi kasi nila sa akin noon nung medyo bago-baguhan pa lang din ako sa pagmomotor, sila na magkukuha ng plate number. Since na pag kinuha ko na daw ORCR ko, ako na daw bahala. Sabi ko sige sa kanila muna. Kaya iniwan ko muna sa kanila eh. Sa kanila muna yung original ORCR ko. So hindi ko muna kinuha dahil nga doon ang tagal eh. And then nabasa ko online or sa mga balita na narinig ko, 2016 wala pa talagang nilalabas na plate number. Yung mga lalo na yung mga bago ngayon, wala pa.
Nung 2016 pa lang ata pababa yung mga nilalabas eh. Pero nung 2016 pa taas, 2016, 2017, 2018 wala pa talagang nilalabas na plate number. So siguro alam niyo naman din yan guys eh, sa mga bagong motor ngayon. May mga bagong motor ngayon. So alam din nila yan na wala pa talagang makuwang plate number. Hindi ko lang alam kung bakit ang tagal nila mag-produce ng plate number eh. Since saglit lang naman siya gawin eh. Kung kahit ka temporary, importante, 'di ba? At saka yung sticker eh, hindi wala eh. Parang hirapan ng LTO mag-produce kaagad nila eh. Hindi sa milyon din naman kasi sa milyon din ng may mga motorista dito sa Pilipinas, 'di ba? Sa sobrang dami, hindi na nila ata ma-handle. May balita nga noon na sabi yung printing, yung paggawa ng plate number sa China pa kukunin, di ba? Bakit ganon? Bakit si China kaya naman natin i-produce yan dito sa Pilipinas eh, di ba? Kahit nga sa tabi-tabi yung mga bibilang kong pinapagawa gaya ng ganyan, temporary, di ba? Yan saglit lang ipagawa eh. Pero hindi din natin masisi kung bakit ganon, diba? FI FI si Pops. Sobrang init. So yun yung dahilan kaya hindi ko pa talaga siya kinukuha. Yun yung dahilan kaya hindi ko kinukuha yung original ORCR ko. Dahil nga doon sabi nila sana kinuha ko na dati para hindi na ako pabalik-balik eh. And hindi ko masisure ngayon talaga kung makukuha ko kasi sabi nila dati sa main nila kukunin yon. Sa Valenzuela yung main ng branch na yun eh. So sana nga makuha ko na siya mamaya or andyan. Pero ang nangyari kasi guys, pinapollow up pa sila sa text. So ang hirap ang tagal nila response time nila, sobrang tagal. Tsaka mas okay talaga pag pupunta mo ng personal. So sa text kasi minsan may maraming mga mangloloko, mga scammer, 'di ba? Kaya hindi rin sila nagtitiwala kaagad eh. I-skip ko muna tong video. Balikan ko na lang kayo mamaya ulit. Alright, ito yung papuntang Baisa. So sobrang sikip ng daan dito eh. Parang ang hirap talaga. Lalo na kung sa lubungan yung mga sasakyan. Sobrang sikip talaga dito guys. Ay nako Chris, bakit ang daming kukuhaan sa malapit? Bakit dito ako buwan ng rider? Dami-dami sa amin eh. Layo-layo pa eh. Ay nako. Grabe, sobrang sikip talaga ng daan dito. Gabuhok na lang, babanggaan na sila. Kung pupunta kayo dito, advice sa inyo, huwag kayo dumaan dito. Pag may long route na medyo maluwag ang daan, doon kayo dumaan. Pero dito, huwag kayo dumaan dito. Grabe. Malapit na din ako sa shop na kung saan ko to binili. Ang init. Ay, ako. Tanghaling tapat, nagagagala. Ngayon mga paps, kung meron man sa inyo na nakakuha, meron ng plate number ng 2016 pataas, comment lang kayo guys. Ayan yun no. Ayan. Comment lang kayo guys kung meron ng may nakuha na kayo. Alright, U-turn tayo dito. So andito na ako. Ayan na yun. Ayan, ito na yun ito. Alright, titingnan natin kung meron. So guys, off ko muna itong camera. Alright, usap muna kami. Sir, balikan mo. Sir, pangalan mo nga.
Balikan mo ako na Sunday. Ayun dito. Ano nga previous pa? Wala pa ngayon. Kasi dati kumuha ako. May cellphone, may ano. Marami din, no? At ito lang yan, yung rider niya. Hindi lang yung ano, yung price pa rin. Ganun pa rin. Magkano? Ayan yan. Nasisir. Kulay-pula lang. Magkano? Dito. Nakakano ka dyan? 90 yun, 90. 98? Mahal na. Sa'yo yung galing. Matlock ko akin. Ano yun eh, 97. Sa ano ko? 5. Mababa ka. Nagmahal na no? Yung matlock yung magano. Ganun, mahal yun, diba? Mahal yun. Baka nasa 98 na. Mahal. Kasi dati sir, kinash mo, diba? Kasama na rin. Oo. Ngayon kasi may mga bagong policy yan. Kasi yun, ano ba? Sa amin. Sa inyo, yung ano yun? Okay. Sige mo. Sa Sunday yan? Ano nga oras ba? At ulul, di ba kayo? Sige, salamat. So yun na nga mga paps. So tinanong ko yung rider kung magano na itong matte black. So yung matte black, natanong ko sa kanila, ang price ng matte black mga paps is ano, na 100k na eh, 100k na daw eh yung carb ah. So mahal na. So may mga policies din daw sila na bago, and then ewan ko kung may mga previous pa. Tinitingnan daw niya. So sa bali Sunday malalaman natin yan sa Sunday kung may mga previous pa. So ang mahal na ng rider talaga mga paps. Grabe. Carb yung paps ha, tinanungan ko, carb 100k. And then yung red, blue, yellow, red, blue, yellow, ano may sabi niya? Kalimutan ko. 98. Diba? Ang laki lang diferensya. Samantalang dati magkano lang yan, 96 lang yan dati. Ang laki ng tinaas. Grabe. Iba talaga kasi pag rider guys eh. Subok na ano talaga nila eh. Sa dami kasi nang kumukuha eh. Mapa carb man eh, mapa old version man eh ng makina. Mapa carb, mapa old version. Eh no, may pre, ano ba yung pre? Happy Beat. May jacket, pagkabuha ka siguro ng Honda Beat. So ang mahal na talaga. Anyway, hindi naman tayo bibili, kukuha lang ako ng original ORCR ko. Alright. So epic fail ngayon, hindi ko nakuha dahil as a main office nila. Baka Sunday, sabi sa akin Sunday ko daw makukuha yun. So babalik ulit ako dito ng Sunday para makuha yun kasi mag-register na ako eh next month eh. So kailangan ko yung original na yun. So yun nga, pauwi na ako. Sobrang init. So bali dadaan ako kung saan ako dumaan, doon din ako dadaan. Kasi medyo malayo dito. Pag dito pa ako dadaan sa pabuntang ano ba yun? Nova. So dito na lang ulit ako sa dati. Alright. So yun nga guys, gaya ng nasabi ko kanina, kung may mga kung may nakuha man kayo, yung may mga plate number na 2016 pataas, kung nakuha nyo yung sa inyo, pwede bang pwede bang pakilagay yung detail kung paano, kung saan yung anong branch kayo o anong mga motor yung nakuha nyo, yung may mga nakuha ng plate number nakakuha na ng plate number ng 2016 pataas. Ewan ko lang kung meron mang ganon. Nakamat din siya.
nakakadismaya talaga guys ang LTO eh. Hanggang ngayon tagal-tagal na lang plate number ng iba, di ba? Ako LTO kasi pag nanghuli ng mga violations, samantalang yung sarili nilang problema hindi nila inaayos, di ba? Bakit ganon? Nakakadismaya talaga yung mga LTO. Grabe guys, sobra. So bali hanggang dito na lang siguro tong vlog ko guys. Hindi ko na to pauwi na din kasi ako. So tapusin ko na tong vlog guys. So alam nyo naman na lagi nyo tatandaan, Capital RS, ride safe. Peace. Peace. Right.